Ang ganda, ang galing na Ano? one. Oo nga po, kitang-kitang matres. Oo, ayan. Oo. Na kung bakit. Hey beautiful people, it's Megan Marcism at ayun nga, long time no vlog. It's because alam niyo naman, sobrang dami kong ginawa. Sobrang dami kasi nating ganap sa life bilang isang teacher. And for today's video nga, today is Saturday, pupunta tayo ng school dahil may klase tayo. Tapos pupunta ulit tayo ng Santiago City dahil marami tayong gagawin ulit. Right after my class, ayun, umalis na nga ako ng office kasi kailangan ko nang pumunta ng Santiago dahil may naghihintay sa akin doon. And as you can see naman, diba, very haggard na ang person dyan. Kumpara mo kanina, nakatatapos lang maligo. Ngayon, wala na, dry ng hair. Alam nyo bang ilang beses ko ding pinag-isipan nito kung i-reveal ko ba tong secret ko na to o hindi. Kasi masyado na kayong maraming nalalaman sa aking buhay. Pero since marami na din ang nagtatanong, marami na din ang nagtataka, kaya isi-share ko na lang din para minsan ng information. Pao ko naman, feeling famous. As you can see naman mga besh, on the way na nga tayo ng Santiago City. Ayun. Malalaman nyo na din yung aking sikreto kung bakit pabalik-balik ako ng Santiago City at anong ginagawa ko doon. Pero alam nyo, sa totoo lang, ayaw ko sanang i-share yung mga ganitong klaseng ganap sa life ko. Kaya lang, alam nyo naman, maraming mga nagtataka, maraming nagtatanong at saka nakakarindiring pakinggan. Kaya ngayon, i-reveal na natin siya. And yes, tama po kayo. Tama po yung iniisip ninyo na nandito po ako sa may Obigayni Clinic. At dahil famous ang person, may pa-secret pa siyang nalalaman pero isi-share din naman. At syempre, dyan din po kayo nagkakamali, hindi po ako buntis. Nandito nga ako for my PCOS regular check-up kasi kailangan nating magpa-check up regularly. Dahil nga meron tayong PCOS or yung tinatawag na polycystic syndrome. That's the reason why wala pang nabubuo. Kaya para sa mga nagtatanong, this is the answer. Pero don't worry, hindi naman po na-offend ang person. Frustrated nga po ang person na magkaroon, pero wala talaga. Naniniwala naman kami sa God's perfect timing. Kasi naniniwala kami daw baka hindi pa sa ngayon, baka sa susunod na buwan, or sa isang taon, the other year. Meron at meron yan. Naniniwala naman ako dyan. Kasi mahaba-haba pa naman yung taon. Hindi pa naman ako lagpas ng kalendaryo. Medyo malapit na nga lang. Pero magkakaroon din yan. At hindi pwedeng wala. Meron at meron din yan. Promises yan. And yun nga, marami sa inyo nagtataka dahil may PCOS nga ako pero hindi naman ako mataba. Kasi sabi ng aking doktor, ang PCOS ay depende sa epekto nito sa isang babae. So kung titignan mo yung physical appearance ko, hindi mo talaga mapapansin na meron akong PCOS kasi hindi ako tabain. Pero ang epekto naman niya sa akin is irregular menstruation, active hair growth at saka hair fall. And for your information, wala din pong gamot ang PCOS maliban lang po sa tinitake nating mga herbal. Ang kailangan lang daw po nating gawin ay balanced diet and exercises. Discipline lang talaga ang kailangan para sa pag-unlad ng bayan. Charis. And that's the reason why lagi niyong nakikita sa mga vlog ko, dito sa mga videos ko na nag-exercise ako, na nagja-jogging ako. Kasi kailangan ko po yun talaga. At hindi rin po ako pwedeng tumaba kasi pag tumaba ako, mas lalo po akong mahihirapang mag-jaundice. At napansin nga ng aking doktor na tumaba nga ako kaya pinatimbang niya ako at tumaba nga ako ng 3 kilos. Kaya kailangan kong magbawas ng 3 kilo. Kasi tumaba talaga ako nung December and January dahil sa sobrang daming mga foods. So nakikita mo yan, 'di ba? Nakikita mo yan, 'di ba? Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa, alam mo na yan. Nakikita mo na yan. So tapos na nga at ayun nga, nakakagulat ang result kasi sobrang dami ko na naman daw follicles. Baka daw masyado akong sweet. Kaya ginawa niya ako ng recommendation para magpa-laboratory. Baka daw marami na akong sugar sa katawan. So ayun, nagdadanag na nga ako dyan mga besh kasi ang lamit din, ang dami ko na namang problema sa aking katawan. Wala na bang normal dyan? Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong natudok sa isang araw. Waiting na nga ako ng aking result. Buti na lang talaga, okay naman kasi nababalance naman. Kailangan talaga lang nating magbawas ng sweets. Ako pa man din mahilig ako sa mga matatamis, lalong-lalo na ang comfort food ko ay cake. Wala naman kiti akong bawal na kainin, kaya lang kailangan nating maging disiplinado sa mga pagkain. Kung dati 2 beses ako nagmi-milk tea sa isang linggo, ngayon 1 beses na lang.
Oh. Pero hindi ako natutuwa sa laboratoryong to. Alam niyo kung bakit? Ang hirap namang magsulat. Paano naman kaya ako magsusulat dyan? Hindi naman tayo lahat-lahat parehas ng height. Kaya lumipat na ako sa side para makapagsulat ako ng maayos. And as you can see mga besh, dito nga ako kay Doc Kiat nagpa-laboratory kasi dito yung malapit at saka dito yung mas convenient. Same lang naman sila ng prices. Wala namang mas mahal, wala namang mas mura. And nung nandito nga ako, nakita ko yung aking hindi ko makakalimutan na kabatchmate nung elementary days. Syempre, hindi ko yun makakalimutan. Annyeonghaseyo, my friend. At dahil nga na-stress ako sa mga resulta at sa mga nangyari sa akin, so ayun, mag-uukay tayo para matanggal yung ating stress. Para yung susunod, ibulsa naman natin ang mas stress. And so, ayun lang mga besh, na-reveal ko ng aking isang sikreto. Ayan, masyado na kayong maraming nalalaman sa buhay ko. Marami na namang idadagdag nga information sa mga marites. So, ayun lang mga besh, maraming salamat sa panonood. Wag niyo pong kakalimutan na kahit ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, maging mabuti tayong tao. Annyeong, mwah mwah!